Kagaling lang sa akyat ng Akikitawangan. Problema tong paglinis ng mga gamit. So simulan natin paano paglinis ng mga gamit pamundok. Simulan natin dito sa backpack. Paano hinugasan yung backpack. Simulan natin dito sa backpack na to. Nalinis ko na yung backpack ni mamang. Ito namang akin. Ayan, hanap kayo ng lugar kung saan nyo pwedeng sabitan para madaling sprayan ng tubig. Ayan, siguraduhin yung wala ng laman. Siguraduhin yung wala kayo naiwan dito. Ang bantot. Pwede naman dito tubig lang eh. Kaso lang syempre hindi mawawala yung amoy. Luwagan nyo yung mga ibang passenger para mas madaling linisan. Simulan nyo ng spray ng tubig. Spray nyo ng tubig. Spray nyo lahat. Harap, likod. Madalas yan dito. Mayan, marurumi dito yan. Ito, nag-iipon ng mga pawis. Ito, pag nilalapag nyo sa lupa, ito yung nadudumihan. Ang problema kasi rito, pag hindi nyo nilinis ito, magiging malutong ito. Itong mga strap nyo magiging malutong, so prone na siya sa damage. Kaya kailangan nyo talagang linisin yung mga gamit nyo. Kung nakakabili naman kayo, okay lang. Kung ayaw nyo linisin, kaso pag parating bumibili, siyempre pera din yun. Kaya kailangan linisan. Yan. Pwede ngang tubig lang. Kaso hindi mawawala talaga yung amoy nito. Yan, pwedeng ito yung mga manchang-manchang yan. Kailangan yung i-brush yan. Malalambot na brush. May hinanda na ako ditong sabon para dito sa yung mga gamit pamundok, lalo na yung may mga water repellency na mga coating. Dapat iniingatan nyo to, hindi nyo ginagamitan ng mga harsh detergent. May mga specific na detergent talaga para sa mga ganitong gamit, pero since sobrang mahal nun, pwede nyong piliin itong mga no tear shampoo. So banaya dito, so pwede. So may hinanda na ako dito. I-brush natin para mawala yung mga mancha at yung amoy. Ito, kahit ano, basta no tears. Yan o, free from tears. So kahit hindi baby flow, kahit ano. Simulan ko siyang i-brush ng ganyan. Yan, dapat yung malambot lang. Yan. Paano mo siguro malambot? Yan, pag binrush mo ng ganyan, hindi masakit. Yan o, may mga mancha. Siguraduhin nyo lahat, i-cover nyo. Pati itong mga strap na to. Tapos luluwag-luwagan yung ganyan. Lahat. Para matanggal din yung amoy ng pawis. Amoy ng mga putik. Yan, cover ko lahat yan. Siguraduhin nyo rin yung sabunan nyo yung loob, kasi mga basang gamit na naiwan sa loob, nag-iiwan ng amoy. Kaya sabunin nyo rin. Yan. Tapos pwede na nating banlawan ito. Patagalin lang natin ng konti para dumikit yung amoy, para mabango na uli at malambot yung mga straps. Okay, babanlawan na natin.
Ito kasi yan, oh. Pag sinasabunan nyo ng yung mga common detergent, natutuklap yung water repellency coating niya dito. Ayan yung mga insulation niya for waterproofing. Hindi naman siya totally waterproof kasi walang seam tape yung mga seam mo dito eh. So at least ito mapangalagaan. Yan ang dahilan bakit kailangan banayad na sabon ang gamitin. So ano pa ang pwedeng banayad? Perla, pwede yun, banayad yun. Pero hassle naman kung sasabunan ka, kikis-kisin mo ng ganun. So pinaka practical yung baby shampoo. So practical na tayo. Although meron namang specific na brand para sa mga ganitong equipment, pwede nyo rin naman gamitin yun. Tapos yung banlawan, hayaan muna natin siyang nakasabit dyan para tumulo, para hindi mabigat pag sinampay na natin. Hayaan na muna natin siya dyan tumulo. Itong bag ni mamang bawas ng bigat, natuluan na. Pwede na nating i-hang dry, air dry lang, huwag nyong ibibilad sa araw. Same principle yung mga coating niya dito. Pag nabibilad sa araw, nagiging brittle. Kaya sa mga ganito advisable air dry lang. So magaan na siya, oh. So pwede na natin siyang isabit for air dry sa shade. Oh, ayan. Andyan na muna siya. Hayaan mo siyang matuyo dyan. Ayan yung mga iba kong mga gamit, sleeping bag. Yan, eto mga air mattress namin. Puro yan naka air dry lang.